Nakabalik na ang lalaking walang takot magsalita ng direkta at ngayong 2025, mas malakas pa ang kanyang mga salita kaysa dati. Ang tanong, handa ba tayong harapin ang katotohanan na ang Amerika sa ilalim ni Donald Trump ay handang gumamit ng puwersa militar hindi sa ibang kontinente kundi sa sarili nilang kapitbahay? Ang Mexico, isang bansang may 128 milyong mamamayan, ay naging sentro ng isang delikadong diskurso, land strikes, mga ataking lupa na maaaring magdulot ng bagong kabanata sa kasaysayan ng Hilagang Amerika. Hindi ito simpleng kampanya o bravado. Ito ay refleksyon ng mas malalim na pagbabago sa pandaigdigang moral compass, kung saan ang soberanya ay maaaring lampasan kung ang national security ay nasa panganib. Para sa atin dito sa Pilipinas na nakaharap din sa ating sariling geopolitical challenges sa West Philippine Sea, ang tanong ay malinaw. Kung ang isang superpower ay handang sumalakay sa kapitbahay nito dahil sa droga at kartel, ano ang mensaheng ipinapadala nito sa buong mundo? Ano ang ibig sabihin nito para sa maliliit na bansa tulad natin na umaasa sa international law bilang tanging sandata? Ang ating mundo ay nagbabago at kailangan nating maintindihan kung paano. Tignan natin ang sitwasyon ng masinsinan. Si Donald Trump na ngayong muling nakaupo sa pinakamataas na pwesto ng Amerika ay hindi bago sa kontrobersyal na mga pahayag tungkol sa Mexico. Ngunit ang pagbanggit niya sa land strikes ay hindi lamang ordinaryong pananalita ng isang politiko na gustong magpakitang matigas. Ito ay isang strategic signaling, isang mensahe na sinadya para marinig hindi lamang ng Mexico kundi ng buong mundo. Kapag ang isang presidente ng Estados Unidos ay nagsasalita tungkol sa posibilidad ng military operations sa lupain ng ibang bansa, lalo na ang kanilang direktang kapitbahay, hindi ito basta usapan lamang. Ito ay pagpaplano, pag-iisip at pagsusukat ng kung gaano kalayo ang kanilang handa at kayang gawin. At dito nagsisimula ang ating mas malalim na pag-unawa sa bagong mundo na ating ginagalawan. Ang Mexico ay hindi Afghanistan, hindi ito Iraq, hindi ito isang malayong bansa sa kabila ng dagat na maaaring atakihin ng walang direktang epekto sa sariling bakuran ng Amerika. Ang Mexico ay may 3,145 kilometers na hangganan sa Estados Unidos. Araw-araw, milyon-milyong tao ang tumatawid sa border na ito, legal man o illegal. Ang ekonomiya ng dalawang bansa ay magkasalikop na parang dalawang kamay na nagsasamahan. Ang trade relationship nila ay umabot na sa mahigit 780 bilyon bawat taon. Ang mga produktong ginagawa sa Mexico ay binibili ng mga Amerikano. Ang mga kumpanyang Amerikano ay may malalaking pabrika sa Mexico. Kaya naman, kapag si Trump ay nagsalita tungkol sa land strikes, ang tanong ay hindi lamang tungkol sa military capability. Ito ay tungkol sa willingness na sirain ang lahat ng relasyon na iyon para sa isang layunin. At ano nga ba ang layuning iyon? Ang sagot ay simple pero nakakalula. Ang drug cartels. Ang cartel sa Mexico ay hindi na lamang ordinary criminal organizations. Sila ay parang shadow government na may sariling hukbo, may sariling intelligence network, may sariling ekonomiya. Ang Sinaloa Cartel, ang Jalisco New Generation Cartel, at iba pang grupong ito ay kontrolado ang mga buong probinsya. Sila ay may mga sandata na katulad ng ginamit ng mga militar, rocket launchers, armored vehicles, sophisticated communications equipment. Sila ay pumapatay ng mga mayor, ng mga pulisya, ng mga journalist na sumusubok na ilantad ang kanilang mga gawain. Ang bilang ng namatay sa drug war sa Mexico mula 2006 hanggang ngayon ay umaabot na sa mahigit 450,000 katao. Isipin ninyo iyan, mahigit 450,000 lives na wala dahil sa violence na konektado sa drug trade. At ang produktong kanilang ibinebenta,
karamihan ay pumupunta sa Estados Unidos, kung saan ang fentanyl crisis ay pumapatay ng mahigit 100,000 Amerikano bawat taon. Kaya nga naiintindihan natin kung bakit galit si Trump. Naiintindihan natin kung bakit gusto niyang gumawa ng radikal na hakbang. Pero ang tanong na dapat nating itanong ay ito: tama ba ang solusyon? Kapag gumamit ka ng military force sa loob ng ibang bansa, ano ang legal basis niyan? Ano ang moral justification? At higit sa lahat, ano ang long-term consequences? Dahil sa kasaysayan ng mundo, nakita na natin kung ano ang nangyayari kapag ang isang malakas na bansa ay nag-invade ng mas mahinang bansa gamit ang dahilang security threat. Nakita natin yan sa Vietnam, nakita natin sa Iraq, nakita natin sa Afghanistan. At sa bawat pagkakataon, ang resulta ay hindi perpekto. Sa halip na mabilis na tagumpay, ang nakuha ay dekada ng gulo, libu-libong buhay na nawala at mga problema na mas lumala pa. Pero mayroon ding argumento sa kabilang panig. Mayroon ding mga taong nagsasabing kung ang Mexico government ay hindi kayang kontrolin ang sariling teritoryo, kung ang cartels ay mas malakas pa kaysa sa kanilang military at police, kung ang violence ay patuloy na dumadaloy sa ibabaw ng border at pumapatay ng mga Amerikano, hindi ba may karapatan ang Amerika na protektahan ang sarili? Hindi ba ito self-defense na? At dito pumapasok ang pinakakomplikadong bahagi ng geopolitics, ang usapin ng sovereignty versus security. Ang bawat bansa ay may karapatan sa sovereignty, sa kalayaang mamahala ng sariling teritoryo nang walang interference mula sa ibang bansa. Ito ang pundasyon ng international order mula pa noong natapos ang World War II. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong United Nations, mayroon tayong international law. Pero ano ang mangyayari kapag ang sovereignty na iyan ay ginagamit o hindi nagagamit para protektahan ang mga kriminal na umaatake sa ibang bansa? Ito ang klasikong dilema na hinaharap din natin dito sa Pilipinas. Tignan ninyo ang sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Mayroon tayong sovereign rights sa ating exclusive economic zone basis sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Mayroon tayong arbitral ruling mula sa Hague na nagsasabing tama tayo. Pero ano ang ginagawa ng China? Patuloy silang pumapasok, patuloy silang gumagawa ng mga artificial islands, patuloy nilang hinahamon ang ating sovereignty. At ang tanong na palagi nating tinatanong ay, ano ang dapat nating gawin? Mayroon bang punto na dapat tayong gumamit ng puwersa para ipagtanggol ang ating karapatan? O dapat ba tayong manatiling nakatuon sa diplomasya, sa international law, kahit na ang kabilang panig ay parang walang pakialam doon? Ito rin ang tinatanong ng Amerika ngayon tungkol sa Mexico. Ito rin ang tanong ng maraming bansa sa buong mundo tungkol sa kanilang sariling security challenges. Ang strategy ni Trump ay batay sa isang simpleng logic, shock and awe. Kung ikaw ay gagamit ng overwhelming force, kung ipapakita mo na walang limitasyon ang iyong willingness na gumamit ng violence para protektahan ang iyong interes, ang kalaban mo ay mag-iisip ng 2 beses bago ka atakihin. Ito ang ginawa ng Amerika sa Iraq noong 2003. Ito ang strategy na palagi nilang ginagamit sa kanilang doctrine ng military superiority. Pero ang problema sa strategy na ito ay hindi nito isinasaalang-alang ang complexity ng ground reality. Ang cartels ay hindi isang centralized government na maaari mong patalsikin at palitan. Sila ay decentralized networks na kapag pinuksa mo ang isang leader, may 10 iba pang handa ng pumalit. Sila ay deeply embedded sa local communities, minsan dahil sa takot, minsan dahil sa pera na kanilang binibigay sa mga mahihirap. Ang war on drugs sa loob mismo ng Amerika na tumagal na ng mahigit 50 taon at gumugol ng trilyon-trilyong dolyar ay hindi pa rin successful. Ano ang magpapaisip sa atin na ang military strike sa Mexico ay magiging iba? Mayroon ding mas malaking geopolitical calculation dito
na dapat nating pag-isipan. Kapag ang Amerika ay nag-conduct ng land strikes sa Mexico nang walang pahintulot ng Mexican government, at malinaw na walang Mexican president na magbibigay ng pahintulot para doon dahil political suicide iyon, ano ang mensahe na ipinapadala nito sa ibang bansa? Ang Russia na nag-invade ng Ukraine ay nagsasabi na ginagawa nila iyon para protektahan ang Russian-speaking population at para sa kanilang security. Ang Israel sa kanilang operations sa Gaza at Lebanon ay nagsasabi na ginagawa nila iyon dahil sa terrorism at security threats. Kung ang Amerika ay gagawin din ang parehong bagay sa Mexico, paano nila ma-justify na mali ang ginagawa ng Russia o ng ibang bansa? Ito ang tinatawag nating hypocrisy sa international relations, at ang hypocrisy na ito ay sumisira sa credibility ng rule-based international order na matagal nang sinusubukan ng mundo na itatag. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang mga development na ito ay may direktang epekto. Tayo ay isang bansa na umaasa sa international law para protektahan ang ating karapatan laban sa mas malalaking bansa. Tayo ay walang nuclear weapons. Tayo ay walang massive military-industrial complex. Ang tanging sandata natin ay ang international law, ang diplomasya, at ang pag-asa na ang mas malalaking bansa ay susunod sa rules. Pero kung ang Amerika mismo, ang bansa na nag-champion ng rule-based order, ang bansa na nag-establish ng United Nations, ang bansa na palagi nating kinukuha bilang halimbawa ng democracy at human rights, ay handang lumabag sa sovereignty ng ibang bansa kapag convenient sa kanila. Ano ang ibig sabihin noon para sa atin? Ibig bang sabihin na ang international law ay applicable lang kapag convenient? Na ang sovereignty ay respectable lang kapag ikaw ay malakas at may kakayahang ipagtanggol ang sarili mo? Na ang mga maliit na bansa tulad natin ay walang proteksyon talaga kapag ang isang superpower ay nagdesisyon na lusubin tayo? Hindi ito hypothetical questions. Ito ay real considerations na dapat nating pag-isipan bilang bansa. Ang mundo ay pumasok na sa isang phase kung saan ang old rules ay unti-unting nawawala ng kahulugan. Nakikita natin iyan hindi lamang sa US-Mexico situation kundi sa buong mundo. Ang Russia-Ukraine conflict ay nagpakita na ang territorial conquest ay possible pa rin sa 21st century. Ang China ay nagpapakita sa South China Sea na ang might is right pa rin ang philosophy kapag mayroon kang military at economic power. Ang Israel ay nagpapakita na maaari kang mag-conduct ng operations sa ibang bansa kung mayroon kang security justification at ang backing ng superpower. At ngayon, ang Amerika mismo, sa bunganga ni Donald Trump, ay sinasabing posible nilang gawin ang land strike sa Mexico. Lahat ng ito ay signs na ang post-World War II order, ang system na nag-govern sa international relations sa nakaraang 80 taon, ay unti-unting nag-collapse. Ano ang dahilan ng collapse na ito? Maraming factors. Una, ang economic power ay nag-shift na. Dati, ang Amerika at Europa ay kontrolado ang world economy. Ngayon, ang China ay second largest economy na. Ang India ay tumataas. Ang mga emerging markets ay lumalaki ang influence. Pangalawa, ang technological change ay nag-democratize ng power. Dati, ang nuclear weapons lang ang ultimate deterrent. Ngayon, mayroon ng cyber weapons, drones, artificial intelligence na maaaring gamitin ng mas maliit na actors. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, ang moral consensus ay nawala na. Dati, kahit papaano, may general agreement ang mundo tungkol sa basic principles, respect for sovereignty, peaceful resolution of disputes, human rights. Ngayon, bawat bansa ay may sariling interpretation ng principles na iyan base sa kanilang national interest. Sa konteksto ng Trump at Mexico, nakikita natin ang perfect example ng moral ambiguity na ito. Sa isang banda, totoo naman na ang fentanyl crisis sa Amerika ay isang legitimate emergency.
Totoo na ang cartels ay brutal organizations na nagdudulot ng suffering sa milyon-milyong tao sa both sides ng border. Totoo na ang Mexican government, despite their best efforts, at marami naman silang efforts, ay hindi kayang kontrolin ang situation. Pero sa kabilang banda, totoo rin na ang root cause ng drug problem ay nasa demand side, hindi supply side. Kung walang millions of Americans na bumibili ng drugs, walang market para sa cartels. Totoo rin na ang guns na ginagamit ng cartels ay karamihan ay galing sa Amerika mismo, kung saan ang gun laws ay napaka-lenient. Totoo rin na ang military intervention ay may long history ng failure at ng unintended consequences na mas malala pa kaysa original problem. Kaya nga, bilang isang analyst, bilang isang Filipino na nag-o-observe ng global events, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lamang ano ang dapat gawin, kundi ano ang kind of world na gusto nating maranasan. Gusto ba natin ng mundo kung saan ang bawat bansa ay may karapatan na lusubin ang kapitbahay nila kapag mayroon silang security concern? Kung oo, maghanda tayo sa endless conflicts dahil halos lahat ng bansa ay may security concerns tungkol sa kapitbahay nila. O gusto ba natin ng mundo kung saan meron pang attempts na mag-cooperate, na mag-coordinate, na gumamit ng diplomasya at international institutions para i-resolve ang disputes? Kung oo, kailangan nating tanggapin na ang process na iyan ay mabagal, frustrating at hindi perpekto. Pero ito ang only way na pwede tayong mag-build ng sustainable peace. Ang sagot ni Trump, base sa kanyang rhetoric at sa kanyang track record, ay malinaw. Para sa kanya, ang strength ay mas importante kaysa cooperation. Ang unilateral action ay mas epektibo kaysa multilateral diplomacy. Ang national interest ng Amerika ay mas priority kaysa international rules. At maraming Amerikano ang sumusuporta sa kanya dahil frustrado na sila sa status quo, frustrated sa bureaucracy ng international institutions, frustrated sa feeling na ang Amerika ay nag-sacrifice ng sariling interest para sa global good nang walang appreciation mula sa ibang bansa. Naiintindihan natin ang frustration na iyan. Pero ang tanong ay, ang solusyon ba ni Trump ay talagang solusyon o ito ay short-term satisfaction na magdudulot ng long-term disaster? Sa huli, ang istorya ng Trump at ng land strikes sa Mexico ay hindi lamang tungkol sa dalawang bansa. Ito ay tungkol sa direksyon ng buong mundo. Ito ay tungkol sa values na gusto nating i-uphold. Ito ay tungkol sa legacy na iiwan natin sa next generation. At para sa atin sa Pilipinas, ito ay tungkol sa kung paano tayo mag-navigate sa increasingly dangerous at unpredictable world. Dahil kung ang Amerika, ang ating treaty ally, ay handa nang gawin ito sa Mexico, ano ang guarantee na hindi nila gawin ang katulad sa ibang lugar, sa ibang sitwasyon, kung saan ang ating interest ay apektado? Walang guarantee. At iyan ang realidad na kailangan nating harapin ng bukas ang mata